pinuno ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Reverend Charles John Brown and his team members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Persamin, and the other honorable members of the Cabinet. The honorable members of the Senate, members of the House of Representatives, the National Historical Commission of the Philippines Chair, Lisa Guerrero Nakpil, Manila City Mayor Hangil Acuña, of course, the proponent of much of what we are to be seeing today, the First Lady Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, other distinguished guests, ang mga minamahal mong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa inyong lahat. Isang 126 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asia. At sa ating paggunita, muli nating bigyang pugay ang diwa ng araw na ito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaan ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran. Ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninuno, mga bayani, ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating paggunita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampok sa kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw na ito, noong taon 1878, isang mahalagang pahayag ng ating ipinarating sa buong daigdig. Itinatampok ng kabanatang ito ang ating kalayaan mula sa higit 300 taong panahon ng mga Pilipino. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nilang makalaya at tanikala ng dayuhang pamumuno. Sa harap ng pang-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay magkapit. Ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia at Jacinto Zamora y del Rosario, o mas kilala natin bilang Bombursa, ang isang umukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa. Naniwalay na tayo sa Espanya at sa simbahang Katolik. Ang kanilang di makatarungang kamatayan ang siyang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalismo. Una rito, ang mga reformista na pinamumunuhan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Reyna, at ang mga magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang angking tunong at galing, nakipagsapalaran ang mga ilustrado sa pangingibang bansa upang pag-aralan, siyasatin at isulong ang mapayapang paraan ng pagbabago. Pinangarap nila na makapit ng mga Pilipino karapatan na mabuhay ng payapa at ang kapangyarihan na ihalal ang kanilang mga pinuno. Subalit ito'y hindi napakinggan ang panawagan ni Jose Rizal.
Tapos ay ikinulong at siningil ang kanilang kalayaan. Dahil dito ay sumiklab ang mga kilusang revolusyonaryo sa pangunguna ng mga katipunerong iniibig na palayain ng ating bayan sa pamamagitan ng mas mahiling pag-aaklas. Noong ika-23 ng Agosto, taong 1896, pinulit ng mga katipunero ang kanilang sedula na naghudyat sa simula ng himagsikan laban sa mga kasakitan. Ang kamatayan ni Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag natin na Luneta, ang siyang nagpatibay sa damdamin ng mga revolusyonaryo na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Matapos ang pakikibaka sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, tuluyan na nakamit ang ating kasarinlan noong ika-12 ng Hunyo ng sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang parada ng kalayaan na masasaksihan natin maya-maya. Ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon. Ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang pagkunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa ring hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng nagpalay ng buhay at lumaban para sa ating kalayaan at kasagandahan. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako ay pagpapatuloy ang kanilang sinimulan. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang isang bansang malaya. Ang ating tapat at masiglang pakikilahok sa mga gawain makakabuti sa ating mga pamayanan at ang ating walang humpay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Bilang pagtatapos, tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang bukas. Sa bawat hakbang, sa bawat pupunyagi, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, kagutungan, kawalan ng katarungan, at iba pang mga balakid sa ating pagmundan. Lagi lamang po nating tandaan, ang kasaysayan ang isang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasan puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang laing Pilipino ngayon at magpakailanman! Mabuhay!